Let us all stand, mga kapatid. Tayo po ay magbabasa ng ilang bahagi sa Biblia. Ito po yung ating magiging paksa sa oras na ito na kung saan paghuhugutan po natin ng ating pong pag-aaralan. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 hanggang 4. Ito po ang sabi ng Biblia. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Number 4, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. So sa oras na ito, let us bow our heads, mga kapatid. Let us pray. Panginoon Diyos na makapangyarihan, narito po ang iyong mga salita na amin pong nabasa, nasaksihan. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming pag-aaral, ngayon po siyang patuloy na bumabay sa amin. Tulungan niyo po kaming makaunawa, buksan niyo po ang aming mga pakinig, na amin po maunawaan po ng lubusan ang nais niyo po iparating sa amin. Tulungan niyo po kaming mga tuto na kami po Diyos ay manghawak dito po sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita na nagbibigay po Diyos ng kalakasan sa amin. Pinupuri ka namin o Diyos at pinapasalamatan. Ngayon pa lamang po o Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa katugunan Panginoon ng aming dasal na ito. Panginoon, nawa ang kapayapaan po ay sa amin at nawa ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay siyang patuloy nakikilos sa aming kalagitnaan. Gayon din po o Diyos na siyang manangaral ng iyong mga salita. Dalangin ko po o Diyos na ako po ay iyong pangunahan. Bigyan niyo po ako ng kaalaman at karunungan na aking pong magagamit, Panginoon, na ang inyo lamang pong tanging kalooban ang siyang mahayag, Panginoon, at hindi po ang aking kalooban. Salamat po Diyos, ito lamang po aming dalangin. Sumayin niyo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan magpasawalang hanggan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. You may be seated, mga kapatid. Praise the Lord. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Praise the Lord. At sa oras pong ito, ang paksa na ating pag-aaralan, hold on to the truth. Sa wikang Tagalog, kumapit ka sa katotohanan. Praise the Lord. So sa oras na ito, mga kapatid, atin pong nabasa kanina lamang ang bersyon ng King James. At ngayon po ay hinihingi ko po ang inyong pansin at atin pong dala ngayon itong revised version ng 2 Timothy chapter 2 verse 4 hanggang chapter 4 verse 2 hanggang 4. So babasahin ko po, mga kapatid, sa mababaw na translation para po sa ating mga kapatid na hindi pa ganun katagal sa pananampalataya upang sila po ay makasabay. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 hanggang 4. Pakinggan niyo pong mabuti, mga kapatid. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Number 3, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Number 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Praise the Lord. So ito po, mga kapatid, ay sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, at ito po ay isang bahagi po ng tinatawag na propesya. No? Pag sinabi pong propesya, ito po yung mga bagay na mangyayari. Ibig sabihin, bago pa ito mangyari, ito po ay isinaysay na o isinulat na po. Na isang bahagi rito, mga kapatid, darating po ang panahon, ang wika,
na ang mga tao po ay maghahanap ng kanilang mga tagapagturo. No? Basahin ko lamang po mga kapatid ulit yung number 3. Sabi kasi dyan, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. So mga kapatid, bago tayo dyan pupunta, ito po, ang sabi po rito, ang 2 Timothy chapter 4, verse 2 hanggang 4, si Apostle Paul instruct Timothy to preach the word, being prepared in both favorable and unfavorable circumstances, and to do so with patience, correction, and encouragement. Mga kapatid, maliwanag po mga kapatid, na itong si Apostol Pablo, tinuturuan niya, binibilinan niya mga kapatid si Timoteo, na ipangaral po ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Okay? Magiging paborable man sa kanyang sitwasyon o hindi, kailangan niya pong mangaral. So, dito natin makita mga kapatid, na kapag ikaw po ay tinawag ng Diyos bilang isang mangangaral, wala po talaga itong masasabi nating malinaw na pahinga. Kasi ang sabi dyan mga kapatid, kay Timoteo pa lamang po yan mga kapatid, napapanahon man o hindi, mangaral ka. Paborable man sa iyong sitwasyon o ang moment o hindi, mangaral ka. Nakita ninyo mga kapatid? At gusto ko pong maintindihan po ninyo, mga kapatid, na ang pagiging mangaral po ay hindi po madali. Okay? Pinag-aaralan po ng maigi ang salita ng ating Panginoong Diyos bago po maipangaral po sa inyo. Na kung saan, mga kapatid, habang kayo po ay mga nagtatrabaho, natutulog, pumapasok sa paaralan o anuman po ang inyong ginagawa, ang lingkod po ng Diyos mga kapatid ay walang patid mga kapatid na nag-iisip sa kung papaano niya po tutugunan ang pangangailangan ng simbahan o ng mga membro, hindi sa kanyang sariling paraan, kundi sa paraan na gustong mangyari ng Panginoon. Kasi po meron pong tinatawag na pangangaral na kung saan hindi po naman lahat may papangaral eh. Amen. Buong Bible isang araw lang. Mga kapatid, hindi po. Inuutay-utay po yan mga kapatid. Kaya nga meron tayong Bible study, may prayer meeting, tapos meron po tayong ganitong klaseng gawain na kung saan dito po paunti-unti ay itinuturo sa atin nang sa ganun tayo po ay tumibay sa pananampalataya. Amen. Nakuha ninyo? Sapagkat kung tayo po ay hindi po paladalo sa gawain ng Diyos mga kapatid, hindi po tayo titibay at hindi po tayo lalago. So dapat po natin i-appreciate mga kapatid o pahalagahan kung sino man po ang nangangaral po sa pulpito o dito po mga kapatid sa simbahan, pahalagahan po natin at huwag po natin tulugan. Amen. Okay? Kasi hindi po biro mga kapatid ang ginagawa po naming mga pag-aaral. Right. Para po nang sa ganun maturuan kayo kasi kami po habang nag-aaral, tinuturuan din namin ang aming sarili kasi nag-aaral kami. So kung ano man po aming natutunan, amin po itong ibinabahagi sa inyo. At kapag kayo po ay nagtulog-tulog o gising man kayo, tulog naman ang isipan ninyo, mga kapatid, hindi po rin kayo lalago sa pananampalataya. Amen. Madalas po, lalo na sa ating panahon, pag tinanong mo, paglabas, pagkatapos ng gawain, ano ang ipinangaral, anong pamagat, hindi alam. Kasi hindi po nakinig. Pag tinanong mo, ano ang natutunan mo, sasagot ng safe. Yung usually naman talagang totoo, na magtiwala sa Diyos. Eh kahit anong pamagat, yun talaga yung babagsak nun. Nakuha ninyo mga kapatid? Kahit anong pamagat, no? Have faith. O magtiwala sa Panginoon. Panalangin, magtiwala sa Panginoon. Mautak lang talaga. So kailangan mga kapatid, huwag natin sayangin. Pagpunta natin sa simbahan, isipin natin mga kapatid, meron pong mensahe ang Panginoon sa atin. Amen.
Hindi po yan mga kapatid, hinuhula-hula lang, ano na lang dito. Tapos, ito na. Ito na yung papangaral ko. Ituturo ko na. Kasi yun yung naturo ko. Hindi po mga kapatid, hinahanap po namin mga kapatid ang kalooban ng ating Panginoon at ibinabagay at ibinabatay po sa nangyayari po sa ating panahon at sa nangyayari po sa ating simbahan. Ngayon po mga kapatid, mahigpit po itong bilin na ito. Ipangaral daw po ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Ano po ang sabing sumunod? Sumawata ka, sabi ng Biblia. Mga kapatid, pag sinabing sumawata at sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo, hindi po yan isinulat mga kapatid na pakinggan nyo ganito kaya niyan iniisip habang sinusulat niya. Timoteo, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka. Sumaway ka. Mga kapatid, ganun kaya nito iniisip habang sinusulat. Mga kapatid, pagka sinasabi ang salitang sumawata ka o sumaway ka, mga kapatid, meron po itong diin. Amen. Okay? Meron pong diin. At tatandaan niyo po mga kapatid, ang sabi kasi ni Apostol Pablo kay Timoteo, darating po ang panahon na hindi na po nila titiisin ang magandang aral. Dito nga po sa mababaw mga kapatid na translation, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Darating po ang panahon. Sa tingin niyo po mga kapatid, ang tinutukoy kaya ni Apostol Pablo ay sumasaklaw mga kapatid sa ating panahon. Nasa panahon kaya tayo mga kapatid ng tinutukoy ni Apostol Pablo na kung saan darating ang panahon na hindi na po nila titiisin ang magandang aral. Hindi na nila pakikinggan ang tamang aral. Mga kapatid, nangyayari po ba ito sa ating panahon? Okay? Mga kapatid, para sabihin ko po sa inyo, hindi pa tayo tao, nangyayari na po yan. At patuloy pong nangyayari mga kapatid. Ano po mga kapatid ang dahilan? Dahil ang tao po, ang wika rito mga kapatid, hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Okay? Sa isa pa pong translation dito po sa King James mga kapatid, magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga guro ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. Maghahanap sila mga kapatid ng mga ngaral na babase sa kanilang kagustuhan, sa kanilang mga, alam niyo yun, nangyayari po ito at nakarinig po ako nito isang beses. Bakit daw paulit-ulit daw ang pangangaral? Bakit daw lagi na lang daw ganun, puro na lang daw pagsaway, puro na lang daw ganito, etc. Nakarinig po ako niyan. Ang problema po, mga kapatid, gusto ko pong linawin sa inyo. Una, hindi po problema ang tinatawag na encouragement o pagpapalakas ng loob. Kaso ang nagiging problema sa encouragement, mga kapatid, pagka sinubo mo palagi yan sa miyembro at pag nakarinig po yan ng mabigat na pananalita, madaling ma-offend. Nakuha ninyo? Pag puro na lamang po pagpapalakas ng loob ang ipinapangaral sa inyo, pagdating po ng pagsubok, mabilis po kayong bibitaw sa Diyos. Bakit? Wala po kasing kapit. Dahil puro na lang pag-sustain ng lakas dahil doon sa panghihina. So pag nangihina ka, sinusustain ka ng encouragement, mga kapatid, pinalalakas ang loob mo. Pero hindi po yun mga kapatid magiging sandalan mo para tumagal sa laban. Tumagal po sa laban ng mga apostol dahil po sa doktrina. Yun po yung nagpapatibay.
At yung doktrina, pag yan po ay pumasok na sa puso ng tao, yun po yung tinatawag na permanent encouragement sa kanilang sarili. Na yung mismong dumating na salita sa kanila, pag nanghina sila at nakakita sila ng kapatid na nanghihina, yung nakabaon sa kanilang puso, yun ang isinishare nila sa isang kapatid na nanghihina. Kaya kung tayo po ay palaging palaasa sa tinatawag na encouragement, mga kapatid, habang buhay kang malulupaypay tuwing weekdays. Totoo po yan, mga kapatid. Yung mga tao na lagi naghahanap ng encouragement at hindi ninanais ang mga mabibigat na aral, hindi ninanais ang mga matatalim na aral, katulad po mga kapatid ng pagsawata at pagsaway, darating ang panahon, mga kapatid, madali po silang mawala. Kaya nga po mga kapatid, ano pong nangyayari? Darating ang panahon, maghahanap sila ng mga preacher na aayon sa kanilang kagustuhan. Gusto lang nila yung blessing. Gusto lang nila mga kapatid yung inilip up sila mga kapatid. Makikita sila mga kapatid na tawag nito, ginagamit sila. Gusto lang nila na palakasin sila. Sige, magpagamit ka sa Panginoon kahit may problema sila. Spiritually. Nakuha ninyo mga kapatid? Yun po ang mahirap sa ating panahon. Amen. Pag tayo po ay nasanay ng sinusubuan lagi ng encouragement, mga kapatid, inuulit ko po, hindi ka tatagal sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Bakit? Walang tibay. Kasi encouragement, parang gasolina lang yun eh. Naubusan ng iyong tangke ng gas, lagyan ka lang ng gas para makatakbo ka ulit. Pero hindi po yun, hindi mo maaasahan yun hanggang makarating sa finish line. Bakit? Kasi kung may doktrina ka, alam mo kung saan ang gasoline station. Ikaw mismo ang pupunta ron. Amen. At hindi ka sasaksakan. Sana naiintindihan niyo po mga kapatid ng aking inihahalimbawa. Dapat tayo mga kapatid, sa tinagal-tagal na natin, ako pinagsasalita sa mga matatagal na, sa tinagal-tagal na nating naglilingkod sa ating Panginoon at ilang beses doon na po itong sinabi, dapat tayo po ay hindi na po naaapektuhan mga kapatid ng tinatawag na permanenteng discouragement. Ibig sabihin ng permanenteng discouragement, yung paulit-ulit kang nadadapa sa sitwasyon na yun. Lagi kang nadi-discourage pag hindi ka kinakamayan. Dapat lumipas ka na doon eh. Dapat tapos ka na doon sa tagal mo nang naglilingkod sa Panginoon. Amen. Di ba? So ngayon po mga kapatid, babaybayin po natin ito mga kapatid ng dahan-dahan. Ang sabi dyan ng kanyang bilin, sumawata ka. Pag sinabing sumawata, sa isang translation po mga kapatid, ginamit sa wikang English, convict. Pag sinabing convict mga kapatid, to prove, or to reprove, rebuke, discipline, to expose, or tell a fault, show to be guilty. Sa wikang Tagalog, isa-isahin ko po mga kapatid. Pag sinabi pong sumawata, sabi niyan, upang sawayin. Okay? Binililan siya bilang mga ngaral na sawayin mo ang dapat sawayin. Naunawaan niyo mga kapatid? Sawayin. Bakit? Kasi po may pasaway talaga. Sa barangay nga may pasaway. Paulit-ulit pinapa-barangay. Diba? Kasi mayroon talaga. Gayon din po sa spiritual, pagdating po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ang isa po sa burden ng isang mga ngaral, pakinggan niyo po, ang isa po sa burden ng isang mga ngaral ay ang magsaway. Dahil kapag hindi siya nagsaway, patuloy na magpapasaway yung nasa baba. Pero dahil kung ayaw niyang makasakit, i-hold niya ang kanyang sarili to the point mga kapatid na iisipin niya, kasi baka matisod eh. At pag natisod dyan at nag-backslide dyan, pananagutan mo yan. Mga kapatid, bali, mas malaking pananagutan mo bilang mga ngaral kapag nakita mo ng pasaway, hindi mo pa sinaway. Amen. At doon mo malalaman mga kapatid, doon talagang lingkod sa ng Diyos. Nakuunawaan natin. Kasi pag hindi mo nasaway ang isang taong pasaway mga kapatid, hindi mo malalaman kung ano talaga siya sa simbahan. Amen. Hindi mo malalaman kung ano talaga ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. At ang sabi dito mga kapatid, no?
Pag sinabing sumawata, inuulit ko po, upang sumaway. Tandaan nyo ha, upang sumaway. Yung isa naman po, rebuke, sawayin. Okay? Sumunod, discipline. Upang dumisiplina. Didisiplinahin ang mga pasaway sa loob ng iglesia, mga kapatid. At sinabi dito isa, to expose, slash, tell a fault. Mabigat po yan para sa mga nagsasaway ka at i-expose mo yung mga bagay na nagiging pasaway siya. Naunawaan ninyo mga kapatid? I-expose mo, ilalantad mo. Ganon kabigat mga kapatid ang pagiging mga ngaral. Dahil alam mong makakasakit ka, pero wala kang magagawa kundi ang sumunod sa pamantayan at sa iniuutos mga kapatid ng Panginoon. Kaya mabigat po yun sa amin. Kaya pagka kami nagsalita ng mabigat, mga kapatid, nangaral, nagsaway sa inyo, nasaktan kayo, tingin niyo pinipersonal namin kayo, bago kayong masaktan, kami po ang unang nasasaktan bago namin ibato ang salita. Amen. Dahil alam naming masakit, dahil baka dumating sa puntong hindi kayanin at tumalikod. Akala ninyo kayo lang nasasaktan? Nasasaktan din po kami. Pero wala kaming magawa. Dahil kailangan namin tumugon sa tawag ng Panginoon. Kaya huwag kayong magagalit sa amin. Pag sinasaway kayo, lalo kayong magpasalamat. Amen. Dahil na-expose yung inyong ginagawang kamalian. Amen. Yung ating ginagawang kamalian, na-expose. At pag na-expose yun, mga kapatid, wag kayong magtatanim ng galit o ng salitang pamipersonal na pinipersonal kayo ng mga ngaral. Hindi po ganun. Amen. Hindi po kami ganun. Hindi namin layunin ang maging ganun. Subalit ang layunin ng Diyos ay gayon. Kaya pag mga ngaral ka, takot kang mag-expose ng kamalian ng marami. Huwag ka nang mangaral. Dahil yan ang isa sa unang bilin. Kaya kay Timoteo yan ang isa eh. Di ba? Unang-unang niyang sinabi yan. Mga kapatid, no? Ipangaral ng salita. Magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Ito pa nga mahirap eh. Prepared ka o hindi ka prepared. Pag ikaw po ay binigyan ng assignment, mga kapatid, pag ikaw po, mga kapatid, ay ginamit ng Panginoon sa isang sitwasyon, kailangan kang nakahanda. Hindi pwedeng hindi, mga kapatid. Nakuha ninyo? Ngayon, sumawata ka. Sumunod po, mga kapatid. Ang sabi dyan, to expose or to tell a fault. Kailangan mo sabihin kung saan siya nagkamali. Sumunod, mga kapatid. Yung tinatawag na show to be guilty. Sa wikang Tagalog, ipakita na nagkasala. So, meron pong tinatawag na pang-general na saway at meron pong pang-personal na saway. Makakala po ninyo mga kapatid. Merong general para sa general na kung saan ay general ang kanyang pagkakamali. Pero kapag private, kausapin mo ng private kasi private yung nangyari. Okay? Naunawaan natin. Sumunod po mga kapatid. Nung sinabi niyang sumawata ka, ang sumunod po mga kapatid, sumaway ka. Pag sinabi mga kapatid, sumaway ka, rebuke. Madali naman po natin maintindihan eh. Sumaway. Sa mababaw na translation, upang punahin. Kailangan mo punahin. Hindi ba pwedeng hindi mo mapupuna? At huwag tayo mag-isip mga kapatid sa ating mga pastor na bakit parang ako na lang ang palaging nakikita, ako na lang palagi ang mali, ako na lang pala, wala nang ibang pangalan na nababanggit. O hindi man nila sinasabi ang pangalan pero parang pinakikita ng kanilang mga gawa. Ako yung tinutukoy mga kapatid. Kapag ganyan po tayo, hindi talaga tayo lalago. Ang nakakatakot po, napagod na sa iyo ang pastor mo. Hindi ka na pinuna, hindi ka na sinaway. Alam niyo mga kapatid, isa po sa pinaka, masabi ko personal sa aking sarili nakakatakot, hindi ka na kinakausap ng pastor mo. Dahil sa tindi ng pagkapasaway mo. Dahil paulit-ulit na kaso mo. Nakakita kayo dito nun? Ng isang kapatid? Hindi natin siya pinagbabawalang pumasok.
Pero para siyang hangin, wala siyang makuwang pansin. Bakit? May mga ganun po kasi talagang tao. At wala ka nang magawa kundi hayaan sila. Hindi mo naman sila pwedeng sarahan ng gate. Dahil tao pa rin sila. Pero hayaan mo sila. Baka sakaling matuto sila. Amen. Nakuha ninyo mga kapatid. Ang hirap niyan mga kapatid. Ako nga lang nasasaktan pag nakikita ko yung tao na yun. Parang hangin sa loob ng simbahan. Nasasaktan ako. Pero wala ka nang magawa Hindi na mabago. Wala nang kumbaga, wala na pong solusyon, kundi himala. Nakuha ninyo mga kapatid. At hindi pa naman huli ang panahon ang lahat para sa lahat. Dahil hindi pa naman nag-rapture. Malay natin. Diba? Pero mahirap yun mga kapatid. Itinuring kang hangin. Nararamdaman ka pero hindi ka nakikita. Ako po nagsasabi sa inyo ng totohanan mga kapatid. Huwag ninyong sagarin ang Panginoon. Maniwala kayo sa akin. Once na kayo ay hindi nakinibo ng mga leader ninyo at ng mga pastor ninyo, manalangin na kayo sa Diyos. Bakit? Baka sumagad na kayo. Nakuha ninyo mga kapatid. Tumuloy po tayo mga kapatid. Tuloy po tayo. Ang problema po sa ating panahon, sa mga membro po sa loob ng simbahan, kapag ang isang tao ay kulang sa salita ng Diyos, siya ay palaging tama, at pag nasaktan, laging may side comment sa nangangaral. Ulitin ko po kapag ang isang tao laging kulang sa salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi naman talaga paladalo sa gawain. Sa kanyang sarili, siya palagi ang tama. Tapos bukod sa lagi siyang tama, mga kapatid, pag nakarinig siya ng preaching, lagi yan may side comment. Hindi naman ganun Hindi naman ganun yung ibig sabihin. Ay, alam ko kung sino yung pinatatamaan. Paano mo nalaman? Isang beses ka lang sumisimba sa isang linggo. Lakas ng radar mo. Diba? Tapos meron po talagang mga kapatid sa pananampalataya na pag narinig ang aral na mabigat, ay alam ko kung sino yung tinutukoy ni pastor. Mga kapatid, parang mga pariseo. Nakikita ang mali ng iba, hindi niya nakikita ang kanyang sarili. Wala namang mensahe dito mga kapatid na hindi po patutungkol sa atin. Maaaring baka hindi ka tinatamaan ngayon, pero sinusuplayan ka, parang supplement, kasi baka pag nangyari na sa'yo, hindi mo kayanin. Right. Kaya binibigay sa'yo, kaya piling mo, hindi para sa akin. Mali ka kapatid, hindi ka man nakakaramdam ng sakit sa ngayon, pero baunin mo yan dahil darating ang panahon, magagamit mo yun. Amen. Nakuha ninyo? Lalo na yung mga sinasabi na, ito pa hindi na ako magpapasensya kasi talagang kailangan ko Lalo na kayo mga kapatid, sa mga may mga galit sa mga magulang ninyo. Galit na galit ka sa magulang mo. Dahil matindi ang ginawa sa'yo. Tapos may kapatiran. Grabe ka naman, Brad. O grabe ka naman, sister. Willing ka bang ma-impyerno? Willing ka ba? Kasi galit na galit ka sa magulang mo. Hindi maganda yan, brother. Okay yan mga ganun. Hindi maganda yan. Patawarin mo. Tapos paulit-ulit, linggo-linggo mo na lang pinapaalalahanan, patawarin mo. Alam niyo mga kapatid, bilang ikaw na nakakaalam ng katotohanan, kahit anong sabihin mo sa isang tao, pag ayaw niya magpatawad, walang silbi ang sinasabi mo. Amen. Kasi sarado ng isip Hindi niya patatawarin ang kanyang magulang. Hindi na yun makikinig sa'yo kasi sarado na yun. Alam mo lang ang tanging pwede mo magawa. Manalangin ka sa Diyos. Amen. Kasi spiritual na yun Kaya nga sabi, ang pakikipaglaban natin ay hindi po sa laman, kundi sa espiritu. Espiritu yun, nakalukob doon sa kapatid na yun, kaya gat na gat siya sa kanyang ina. Kaya, para makatulong ka, manalangin ka na matanggal yung espiritu na yun. Kasi dadating ang panahon, matatanggal talaga yun. Praise the Lord. Amen. May kapanahunan lang na dapat po nating antayin. Ngayon po mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid, napakalaki po ng impluwensya ng tinatawag na pagdalo sa gawain. Malaki po yan. Bakit po? Malaking bagay po yan kasi pag hindi ka po laging nakakapakinig ng salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid,
sasabihin ko po sa inyo, hindi po kayo lalago ng paglago na nararapat na paglago. Kasi meron po talagang paglago na tamang oras eh. Diba? Pero napipigilan dahil may mali. Ngayon po mga kapatid, harapin at sundin natin ang aral. Huwag pagdudahan at pagreklamuhan ang nangangaral sa atin. Tanggapin ang salita, lalo na kapag tayo po ay sinasaway. Hindi naman pinapangalanan eh. Diba? Hindi ka naman pinangalanan eh. Na huwag kayong tutulad kay brother ganito. Hindi naman eh. Ikaw nga lang nakakaalam eh, dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay parang isang taba na magkabila ang talim. Pag tumagos yan mga kapatid, di ba? May isip mo, sino kaya nagkwento? Sino kaya nagsabi? Hindi. Dahil tumatama sa iyo eh. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay may epekto sa iyo. Di ba? So ngayon po mga kapatid, binasa ito kanina ni Brother Raymart. If I'm not mistaken, yung 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17, tama? Basahin po natin mga kapatid. Ang sabi po dito, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay pakikinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Yung number 16 mga kapatid, sulat pa din ito ni Apostol Pablo kay Timoteo. Amen. Na ang lahat daw wika ng kasulatan, ang lahat ng Bible na hawak nyo na ang lahat daw ng nakasulat dito mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ay kinasihan ng Diyos. Sa wikang Ingles, God breathed. Amen. Ibig sabihin, hiningahan ng Diyos. Kaya nga may buhay ito eh. May buhay ito mga kapatid. Di mo man ito nakikita gumagalaw, pero yung salita na nakasulat dito, bagamat naka-imprenta yan mga kapatid, may buhay yan mga Amen. kapatid. Sabi, God breathed. So pag hiningahan, di ba? Tayo po nung tayo po ay nilalang o ginawa si Adan, di ba? Hiningahan ng Diyos si Adan sa kanyang ilong. Amen. At siya po ay nagkaroon naging kaluluwang may buhay. So nagkakaroon ng buhay ang isang bagay kapag hiningahan ng Diyos. So yung kanyang salita mga kapatid, God breathed. Kaya nga mga kapatid, may isa po akong narinig na mga ngaral, which is, mga kapatid, hindi man siya nakasulat sa Bible, pero may malaking, tawag nito, may malaking katotohanan. Kasi hiningahan eh. Hiningahan. Pag sinabing God breathed, narito siya. Kaya kapag ang Bible hinawakan mo, mga kapatid, ang sabi niya nung narinig ko, itong simpleng papel na inimprentahan ng salita ng Diyos. Tatandaan niyo po yung imprenta, galing yun sa sanlibutan. Yung ingredients nung tinta. Tama? Nung pagkasulat, nabasa mo spiritually, yun yung may power. Hindi yung tinta. Amen. Yung hindi mo nalalamang kalooban ng Panginoon, ginamitan ng tinta para i-reveal sa iyo, ipahayag sa atin mga kapatid kung ano ang kanyang naisin sa atin. Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, God is in it and God is for it. Amen. Nakuha ninyo? Ang Panginoong Diyos ay narito at narito mga kapatid, ang Diyos. Nakuha ninyo mga kapatid? Kaya mga kapatid, marami na pong iniligtas ang Bible eh. Amen. Sa mga patutuo. Isa nga lang kapatid natin si Brother Will eh. Nung binaril eh. Alam niyo yun? Binaril si Brother Will, sinalag niya yung Bible niya. Ang Bible niya mga kapatid, ang liit-liit lang no? Wala lang dito eh, papakita ko sana eh. Ang liit naman po yun, New Testament pa yun. Butas yun mga kapatid. Pero hindi po tumama sa kanyang katawan. Ang first layer, yung kanyang damit mga kapatid, yun po yung tinamaan, kaya nga butas yun eh. Pero yung katawan niya po mga kapatid, walang tama. Amen. Simpleng papel. At marami pong patutuo na itong Biblia na ito, kahit na physical ito, na nakikita natin, marami pong iniligtas ito. Marami pong natulungan ito. Right. Spiritually at literally. Sa mga anto,
Mga walang unan, basic. Ano ginagawa mga kapatid? Ginagawa unan. Hindi niya binabasa. Ginaunan. Mga kapatid, ginagamit ko po yan, Pastor. Luma-luma na, palabasa ka, no? Luma-luma na yung Bible mo. Opo, Pastor, ginagamit ko po yan. Sabi ng Pastor, napaproud ako sa iyo, palabasa ka pala. Yun pala, hindi niya alam, nababasa na ng pawis dahil tinutulog. Luma na. Luma na. Hindi pala nagbabasa, mga kapatid. Na-proud pa yung Pastor. Mga kapatid. Dahil sa dinami-dami niyang people, yun lang daw ang nagbabasa. Kasi nakikita ebidensya eh. May mga luha pa daw. Yung pala, galing sa pawis sa liguran. Mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy, ang lahat po ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, hiningahan ng Panginoon. At mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Kaya kapag tayo po ay magtuturo ng tao spiritually, ito po dapat ang ating gamit. Amen. Pag magsasabay ka sa bata mong makulit, sa anak mong makulit, sabayin mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi yung pag nangingay ka, kakainin ka ng dragon. Mga kapatid, ano ba yan? Anong klaseng doktrina yan? Mga kapatid, dapat matakot sila ang mga bata o ang mga anak natin sa salita ng Diyos. Doon po yung ating sa isipan po nila. Hindi pag nasugatan ka, naku, lalabas ang pare. Magpe-preach. Akso 38. Mga kapatid, tigilan na natin yan mga kapatid, ano? Sa mga may mga anak, kaya matatakutin yung yung mga anak ninyo, kahit malalaki na. Imagine niyo kayo na po, personally, tatanungin ko, pagka nag-brown out, mag-isa ka lang sa bahay mo, kahit siga ka ng tondo eh. Minsan tumatakbo eh. Di ba? Dahil, nasaksakan po ng mumumu. Kaya mga kapatid, tigilan nyo na po yan sa mga anak nyo. Kung kayo po tinakot ng mga magulang nyo at hanggang ngayon takot kayo sa dilim, huwag nyo hawaan yung mga anak nyo. Amen. Pag may nagsabi sa kanila na, may mumu, sabayin mo agad, walang mumu. Huwag ka maniniwala doon. Nang sa ganang, pag lumaki yan, hindi takot sa dilim yan. Kaya lang naman tayo mga takot sa dilim dahil nag-uwensa tayo na yung mumu. Buti na lang, wala pa si Momo, yung Momo na Momolan. Momolan kayo. Buti na lang, wala yun sa panahon natin. Eh ngayon, lang, kasi nakakatakot talaga yun. Kahit natutulog ka, kahit nakapikit ka, gising siya sa iyong diwa. Mga kapatid. No? So, ayun po mga kapatid, magagamit daw po yun sa pagtuturo. Tapos, pagsansana. Okay? Pagsaway. So yun na nga po, binibigyan niya. Ito yung purpose po nito. Tuturuan tayo. Tayo po ay sasawayin, mga kapatid, sa ikatututo po natin. Ngayon po, number 17. Upang ang tao ng Diyos, tandaan niyo po, ang reason o ang purpose nito, no? Kaya ibinigay sa atin, tuturuan tayo, sasawayin tayo, iko-correct tayo, mga kapatid. Ang purpose daw nito, mga kapatid, upang ang tao ng Diyos. Mga kapatid bibigyan ko ng din, upang ang tao ng Diyos. Hindi po mga kapatid, tao ng demonyo. Tao ng Diyos. So kung ikaw po ay nabautismo sa pangalan ni Jesus, tao ka ng Diyos. Ngayon, sabi niya, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ulitin ko po, mga kapatid, ang purpose nito, kaya tayo sinasaway ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga mangangaral ng ating mga pastor, sinasaway tayo, binibigyan tayo ng instruction, mga kapatid. Ang purpose po niyan, mga kapatid, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Pag sinabing sakdal, perfect. Saan po tayo magiging perfect? Ang sabi, sa gawang mabuti. Okay? Tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos. Pakinggan po ninyo ang salita, tinuro ang lubos. Alam niyo yun, nakarating na kayong mahal kita, lubos-lubos. Kasi pag lubos, mga kapatid, talagang puno. Puno yan, mga kapatid. Tingnan nyo bakit tumatalikod ang mga ang ibang kapatid sa pananampalataya? Kahit 10 years na tumalikod pa rin.
Bakit? Sapagkat hindi po nila nakuha yung pagtuturo na kung saan ay tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Diba? Marami sa atin hanggang ngayon madamot pa rin. Kasi hindi pa natuturuan na sila po mga kapatid ay maturuan sa salita ng Diyos na kailangan maging mapagbigay. O nung tinuruan ka ngayon, nasa sayo na ngayon kung i-apply mo o hindi. Nakuha ninyo? So, magiging sakdan po tayo sa harapan ng ating Panginoon kapag ka ang lahat ng itinuro sa atin mga kapatid ay sumasagana. Ibig sabihin, na-apply po natin yung ating mga natutunan. Pag sinabi pong pagsansala, kasi nabanggit po dyan magagamit mo yan sa pagtuturo, pagsansala. Pag sinabing pagsansala, hindi po ito common na naririnig natin. Bagamat tayo po ay mga Pilipino, bihira po na ginagamit ang salitang pagsansala. At bihira din po tayong makarinig niyan. Madalas lamang po natin maririnig yan sa simbahan. Kapag ginagamit po, madalas o sometimes pag ginagamit po yung tinatawag na King James Version. So pag sinabi pong pagsansala, sabi dyan, magagamit mo sa pagtuturo, pagsansala. So ngayon, pakinggan niyo po mga kapatid para madagdagan yung ating vocabulary. Pag sinabing pagsansala, yan po ay katulad ng isang salitang pagsabihan. Yan. So ibig sabihin, ang salita pala ng Diyos, magagamit mo sa pagtuturo at magagamit mo kapag may pagsasabihan ka. Sumunod na translation, kastiguhin. Tignan niyo mga kapatid. Mabigat ito. Okay? Magagamit mo sa pagkastigo ng tao. Sumunod, kagalitan. Sumunod, o ituwid. Karaniwan sa mahinahong paraan. Karaniwan daw yun. Karaniwan. Pero mga kapatid, pag pansansala, ang ating gagamitin, mga kapatid, pagsabihan, kastiguhin, kagalitan. Yan po yung tatlong major na naririto ng ating po itong pag-aralan. So, pagsansala mga kapatid, napaka-importante po niyan. At yan po ang ginagawa at mahirap na gawin ng bawat mga ngaral. Kasi alam po namin makakasakit po kami. Pero wala po kaming magagawa kundi sumunod. Ito nga yung hindi patas para sa akin, personal. May mga personal tayo mga pananaw. Yung hindi patas sa mga ngaral. Ang mga ngaral hindi po pwedeng magsalita ng kahit ano na below the belt na hindi na nakasulat dito. Hindi kami pwedeng magsalita. Pero ang miyembro, pwede niyang sabihin kahit ano. Pagkatapos nung marinig ang saway na binasa ng mga ngaral na pinasasabi ng Diyos sa iglesia, at ikaw na nakarinig, lahat pwede mong isipin. Lahat pwede mong salungatin. Lahat pwede kang mag-isip ng kung ano-ano na, hindi naman ganyan, hindi naman ganyan. Akala mo kung sino, di ba? Ang tao, pag nasusukol, akala mo kung sinong banal. Di ba? Ganun ang tao Pag nasusukol na, pagka nasa dead end na, corner na, maghahanap ng ibang daan. Grabe dito sa simbahan na to. Sa simbahan mo dati, hindi naman ganyan. Ang bigat-bigat ng mga pananalita nila. Alam niyo mga kapatid, swerte pa nga tayo Akala natin yung mga pastor natin, mga ngaral na nagbibigay ng diin, saway, no? Akala nyo, mabibigat na yon? Baka yung sinasabi mo, hindi mo mapanindigan. Kasi lagi nilang ibabalik si Jesus Christ. Hindi naman ganyan mangaral si Jesus Christ. Si Jesus Christ puno ng pag-ibig. Si Jesus Christ talaga makikita mo yung tinatawag na compassion niya sa pangangaral. Halatang di ka nagbabasa. Amen. Kasi kung talaga nagbabasa ka ng Biblia, mga kapatid, imagine niyo na lang, bumalik tayo sa panahon na yun, way back 2,000 years ago, baka isa ka pa sa nagpapako kay Jesus Ngayon, matindi ang kapit natin. Bakit? Kasi result na po yung nakita natin. Result na lang. Pero kung nagdudun tayo sa panahon na yung mga kapatid, baka isa ka
sa nagsabing ipako siya sa krus. Amen. Dahil pag nakita ninyo, mga kapatid, mabasa ninyo ang Bible, paano magsaway ang Panginoong Hesus, paano siya magsalita, tapos yung sinasabi nating natural na mga membro, pinaparinggan tayo. Amen. Baka hindi nyo alam, si Jesus Christ nagpaparinig din sa mga pariseo. Amen. Tapos sasabihin mo, si Jesus Christ, kung ako naniniwala pag nangangaral, hindi yan maggaganyan, magpaparinig. Ba, nagkakamali ka kapatid. Magbasa ka kasi. Hindi mo kilala. Baka kilala mo lang si Jesus sa kanyang pangalan, pero hindi mo kilala ang kanyang istorya ng buo. Amen. Yung nagalit siya sa templo, Amen. nakita niya mga kapatid na ginagawang pugad ng tulisan ng templo. Sabi niya, ginawa niyong pugad ng tulisan ng magnanakaw ang templo na dapat salita tawaging bahay dalanginan. Di ba, kumuha siya mga kapatid doon ng kung anumang bagay, tapos pinaghahampas niya, tapos pinagtataob niya ang lamesa. Kung nandoon ka mga kapatid, kaya mo panindigan? Huwag tayong magyabang. Result na to. Result. Naligtas ka, sumampalataya ka, kasi result na lang yung ating naabutan. Kaya mga kapatid, mag-isip tayo ng maigi. Hindi po hahayaan ng Diyos na ang isang tao niya, o kaya, ulitin ko po, na ang kanyang tao na masigasig sa gawain, hindi nagpapabaya sa kanyang tungkulin, mga kapatid, hindi niya hahayaan, mga kapatid, na yan ay gagawa ng hindi tama. Kaya pag sinalo mo yung bigat, magpasalamat ka. Amen. Nakakatakot po pag puro na lang blessing ay ipapangaral ko sa inyo, mga kapatid. Ng ating mga pastor, puro na lang blessing, mga kapatid, hindi po tayo tatagal. Kaya ito yung panahon, magbasa po tayo. Minsan pag nasasaktan tayo, hindi naman ganyan si Jesus, hindi naman ganyan ang mga apostol, magbasa ka, kapatid. Baka sakaling magising ka. Amen. Iniisip kasi natin pagka mga ngaral, papalakasin ang loob mo, given na yun eh. Pero handa ka ba sa mga pagsaway na isasagawa? Sa mga pagsansala, mga kapatid, na sasabihin sa'yo? Buha natin, mga kapatid. Kailangan maging handa tayo. Kaya ito, ang isa sa purpose dito ay upang patibayin tayo at huwag tayong maging balat sibuyas. Marami pong sa simbahan ngayon, bawat miyembro, marami. Hindi po kakaunti, marami. Pag nakarinig ng masakit, makikita mo agad eh. Pag nangamoy eh. Pagkatapos sa service, nagkakamayan na, punit na punit eh. Kala mo kakahilamos lang ng placenta eh. Nakaranas kayo din, mga kapatid. Placenta? Makita ko lang nung ako po yung teenager, punong-puno po ako ng tigyawat, mga kapatid. Baka hindi nyo lang po alam. Ang asar nga po sa akin sa Vista, taong tinubuan ng mukha. Dahil puro po ako tigyawat, mga kapatid. Naranasan ko yung placenta. Hindi ko makangiti eh. Ang sakit eh. Pag hindi ka pa kilala ng tao, baka sabihin, plastic ka. Plastic ang ngiti mo pagkitripan mo ba? No? So ngayon po, mga kapatid, ganoon. May mga tao, pagkatapos ng preaching, doon mo mararamdaman eh. Lumalabas yung sintomas, hindi mo ba kami yan, tapos bigla na nang uuwi. Di ba? Biglang kahit wala namang gagawin, uwi na ako, may gagawin pa ako eh. Pero wala naman talaga. Dahil nasaktan. Alam niyo, mga kapatid, ito yung dapat matanggal sa ating panahon. Kasi pag hindi po yan natanggal, sasapit sa iyo ang propesiya, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia sa number 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Okay? Kundi pagkaroon nila ng pati ng kanilang tainga, ay magsisipagbunton sila. Pag sinabing magsisipagbuntun, magsisipaghanap sila ng kanilang sarili, sa kanilang sarili, ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masamang pita. Bakit masamang pita? Kasi yung mga taong ayaw masaway, naghahanap yan ng preacher, gusto lang nila. Kasi ayaw nilang mawala yung kasamaan sa kanilang buhay. Yung ayon sa masamang pita nila, na wag yun mawala, makiter pa nila yun, punta sila sa ibang ano. Kaya ako, blessed na blessed ako sa preacher na ito. Blessed na blessed ako kay pastor ganito. Blessed na blessed ako dito yung American preacher, ang galing-galing mag-encourage.
Tingnan mo yung buhay niya, hindi nagbabago. Pagdating sa holiness, bagsak na bagsak. Pero feeling niya malakas siya. Malakas daw siya. Bagsak na siya sa holiness. Pero malakas siya, sabi niya. Bakit? Dahil ini-encourage ako, hindi katulad ninyo, nananakit kayo. Aray. Tumatagal ako ng ganito dahil sa mga ganitong klaseng mga pastor. Na pag sa oras na ako pinangihinaan, pag naririnig ko sila, lumalakas ulit ako, pero walang pagbabago. Lumalakas ka pero walang pagbabago. Mali. Dapat, kaya ka lumalakas kasi may nagbabago. Amen. Kapanin niyo mga kapatid. Ngayon po, mga kapatid, malapit na po tayo. Ang sabi po rito, sa ating conclusion na po tayo mga kapatid, pero hindi po ito ka-iksi. Mga kapatid, pinagpauna ko kayong sabihan, okay? Pinagpauna ko kayong sabihan na ang purpose nito ay para patibayin tayo. Tama? Huwag tayo maging balat sibuyas. Okay? Narinig nyo naman, di ba? Para patibayin tayo. Ngayon po, diniscuss ko po sa inyo na itong salita ng ating Panginoon na pinamagatang hold on to the truth na siyang hinawakan mismo ni Timoteo, no? Kumapit siya sa katotohanan. Yun po yung ating paksa eh. Kumapit sa katotohanan. Hold on to the truth. Hinold po yan, mga kapatid, ni Timoteo. Gets nyo? Hinold niya yan, pinanghawakan niya yun. Kaya sa kanyang ministry, hindi nawawala ang pagsaway. Hindi po nawawala, mga kapatid, ang pagsawata. Hindi po nawawala ang pagtuturo. Hindi nawawala ang pag-encourage. Kasi kompleto po yan na nandirito. At yun ang instruction, mga kapatid, na sa kanyang pangangaral ay kanyang ini-apply sa kanyang ginagawang, sa kanyang pagsasagawa ng kanyang tungkulin bilang pangangaral. So, naroon sa kanya yun. Naunawaan? Amen. Naroon sa kanya. Ngayon po, mga kapatid, dahil yun po ay naroon sa kanya, yun din po ay dapat mangyari sa ating mga mangangaral sa panahong kasalukuyan. Nakuha ninyo? Kapag ikaw po ay nangangaral ng salita ng ating Panginoon, kapag ikaw po ay dumepende sa forte ng encourager ka lang palagi, ikaw mismo wala kang tibay. Yun ka lang eh. So kailangan pag ikaw po ay mangangaral at tinawag ka ng ating Panginoong Diyos, dapat lahat ng area na yan, alam mo yan. Dapat alam mo rin na may pananagutan ka kapag hindi mo yan tinupad. Alam mo rin na may malaki kang pananagutan pag hindi ka nanaway. Hindi ka nag-instruct. Hindi ka nag-correct. May pananagutan ka. Amen. Nakuha ninyo? Kaya kailangan pag leader ka, pag preacher ka, matibay ka eh. Amen. Matibay ka dapat. Hindi yung tibay na siga, kundi yung kaya mong harapin na alam mong makakasakit ka, pero kailangan mong sundin ang Diyos na iyong pinaglingkuran. Dahil unang-una sa lahat, ang Diyos ang iyong pinaglingkuran at hindi naman ang tao talaga. Nakuha ninyo mga kapatid? Dahil naglilingkod ka sa Panginoon, pinaglilingkuran mo ang tao. Hindi yung naglilingkod ka sa tao para sa Panginoon. Naglilingkod ka sa tao dahil naaawa ka sa Panginoon. Hindi ganun. Naglingkod ka sa Panginoon. At dahil pinaglilingkuran mo siya, sabi niya, di ba? Maglingkuran kayo sa isa't isa. So, bahagi ng paglilingkod ng isang mangangaral na sabihan, pangaralan, i-correct, i-encourage ang nasasakupan. Nakuha ninyo mga kapatid. Ngayon, patitibayin tayo. Sinabi ko sa inyo na sa pangangaral, mayroon pong correction. Tama? Mayroon pong instruction. Mayroon pong mga kapatid na review. Okay? Pagsaway. Ngayon po, mga kapatid, sa ating conclusion, gusto ko pong maging open-minded tayo. Dahil ito pong aking ituturong susunod, maaaring ito ay papasok ng pagtuturo, pagsansala, okay? O pagsaway. So, handa na tayo? Amen. Medyo masakit ito.
Dito ko ito tatapusin, mga kapatid. Medyo masakit ito. At hindi ko ito sasabihin dahil nakaiwas ako rito. Kundi sasabihin ko at ituturo ko ito dahil pare-parehas tayong may kulang rito. Amen. O ano yun? Handa na tayo, mga kapatid? Amen. Okay, basahin po natin. Ecclesiastes chapter 5, verse 4 hanggang 6. Babasahin ko po ito base po sa tinatawag na Magandang Balita Biblia version. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 5, verse 4 hanggang 6. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Sabi niya sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4, sa una po nating pagbasa, kung mangangako ka raw sa Diyos, tuparin mo ito agad. Okay? Sapagkat hindi daw siya natutuwa sa taong mangmang. Pag sinabing mangmang, mga walang alam, salita ka ng salita, puro ka pangako, para kang mangmang, hindi mo kayang panindigan, hindi mo kayang isagawa. Ngayon po, ang sabi diyan, kaya tuparin mo ang iyong ipinangako sa Diyos. Mga kapatid, dito muna tayo. Marami po sa atin ang may mga ipinangako sa Panginoon. Amen? Isa po dyan, may mga taong nangako, mga kapatid, na ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Maglilingkod ako hanggang sa kahuli-huli ng hininga ng buhay ko. Lalo na po yung mga tao na mamamatay na dapat sa sakit, pero naghimala ang Diyos, binigyan sila ng pagkakataong mabuhay. Tapos sila yung, bago sila gumaling, nagsabi sila, Panginoon, pagalingin mo lang ako, ibibigay ko ang buhay mo sa iyo. Nung pinagaling ng mga kapatid, hindi na kayang tindigan ang kanilang ipinangako sa Diyos. Nawala. Okay? Bubuksan ko po ito, mga kapatid. Ano? Alam niyo po ba, ang pangako ay napaka-importante, lalo na kapag ito po ay pinangako mo sa Diyos. Bubuksan ko ha, bubuksan ko, pakinggan niyo po. Alam niyo po ba, na kabilang po sa mga ipinapangako natin, una, yung sinabi mong minsan na maglilingkod ako sa iyo hanggang katapusan, hanggang wakas. Mananatili po ako sa iyo. Panindigan mo yun. Dahil ang sabi ng Biblia, hindi natutuwa ang Diyos kapag tayo po ay nangangako na hindi natin tutuparin. Pangalawa, sa lahat po sa atin na nagkakaroon po ng tinatawag na pledge, no? Hindi ko po ilalayo ang aking sarili dyan, kaya masabi ko parang parehas tayo ditong matututo. Yung pledge, once na tayo po ay nagkaroon ng pledge, at yan po ay para sa Panginoon, at gagamitin po yan para sa gawain ng Diyos, mga kapatid, pag tayo po ay nagkasundo, at tayo po mga kapatid ay nag-commit, isa pong uri ng pangako ang pledge, baka kala nyo mga kapatid. At kapag yan po ay hindi mo tinupad, ano sabi ng Biblia? Mga kapatid, ulitin ko lang kung nangangako ko sa Diyos, tuparin mo agad, hindi siya natutuwa sa taong mangmang. Kasi nagiging mangmang tayo sa harapan ng Panginoon eh. Kasi parang, alam niyo yun, nag-pledge ka, tapos hindi mo kayang panindigan. Pangalawa, hindi mo kayang i-push ang sarili mo na tuparin dahil hindi ganun kabigat ang tingin mo. Hindi ganun kabigat ang iniisip mo na mangyayari sa... Kasi Diyos naman yan eh. Siya naman yung mapagpatawad. Baka akala nyo may katangian po ang Diyos na ayaw niya. Yung mangangako tayo tapos hindi po natin tutuparin. At hindi po sa pagmamalaki, kung kayo po may mga pinangakong pera, lalo po ako, malaki po ang nasa akin. Hindi ko na po babanggitin kung magkano. Malaki po yun. Pero kailangan ko yun tuparin. Dahil maliwanag ang sabi ng Biblia, pag nangako ka, nag-pledge ka, higit at lalo na buhay mo, sinabi mo, maglilingkod ka hanggang wakas. Ang sabi ng Biblia, hindi natutuwa ang Diyos kapag gaganyan tayo. At ang sabi niyan mga kapatid, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Gaya yan yung nagsabi na, hanggang nabubuhay ako, babayaran kita. May mga tao, mga kapatid, inaaway sila, no? Dahil may mga utang, huwag ka mag-alala, akala mo naman, di babayaran eh. Hanggat buhay ako, tandaan mo, itaga mo ang ipin mo sa bato, babayaran kita, hindi ko lang alam kung kailan. Pero hanggat nabubuhay ako, mga kapatid, mali yun. Magbigay ka ng taktang panahon, umutang ka eh. Sasabihin nung nagpautang sa'yo, kailan mo babayaran?
Wala ka ba tiwala? Wala ka ba tiwala? Hanggang nabubuhay ako, hindi lang ako magsasalita. Hindi lang ako mangangako, pero babayaran kita. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Gusto mo magsanggang dugo pa tayo eh. Babayaran kita hanggang nabubuhay ako. Pero walang kasiguraduhan kung hanggang kailan. Eh namatay yung nagpautang. Ay, babayaran ko na sana yung mama mo eh. Kasi sa kanya ko yung utang, hindi sa'yo eh. Aray Mga ko. kapatid. Ngayon, number 5. Ang sabi ng Biblia, mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangako ka at hindi mo tutuparin. Ito naman mga kapatid ha, baka pagkamalian nyo ito. Dahil sa tindi ng takot mo ngayon, dahil nalaman mo ngayon ang aral, naku, sa plate pala ako. Umamin tayo, marami dito sumablay sa plates. Yung iba, backslide na nga eh. Nakalimutan na nila may plate sila eh. Yung mga panahon okay sila spiritual, nandun. Okay sila spiritual. Pagkalipas ng ilang araw, nag-backslide. Hindi na naalala. Tapos nung meron naman, maaari itong mangyari nung bumalik. Brother, handa ka na ba? Anong ibig mong sabihin? Handa ka na ba, sister? Anong ibig mong sabihin? Hindi, may police ko kasi kababalik ko lang eh. Grabe naman kayo. Kababalik ko lang, wala man lang kayong konsiderasyon. Tara, mga kapatid, tandaan ninyo ang aral ng Biblia. Huwag kayong mangangako, tas hindi tutuparin dahil hindi natutuwa ang Diyos. At ang sabi, maigit pa huwag kang mangako kasi mangako ka tas hindi mo tutuparin. Ngayon naman, huwag tayong mag-isip naman ng ganito. Baka kasi maging negatibo ito eh. Kasi sa sobrang takot mo, hindi ka na talaga nangako sa Diyos. Ibig sabihin, wala nang pinangahawakan ng Panginoon sa'yo. Papayag ba kayo noon? Ikaw babae, nanligaw sa'yo? Tapos nung ikakasal na kayo? Di ba manunumpa? Sa hirap at ginhawa. Sabi nung na ako, Pastor, ayoko lang mangako. Mahirap na eh. Kasi baka hindi ko matupad eh. Kasi sa harapan niya, hindi lang niya sa kanya kasi ako nangako eh. Sa Panginoon eh. Ayoko po, natatakot ako. Mali ka. Mali ka kapatid. Ewan ko lang kung itutuloy ng babae yung kasal sa'yo. Aray ko. Ang punto kasi dito mga kapatid, pag napipigilan ka na ng takot, wala ka nang magagawa para sa Diyos. Amen. Lalo na ngayon, next year, ini-imagine ko may TV na tayo rito malaki. Praise God. Jesus. Para pag nagbasa tayo ng Bible, babasahin nyo na lang mga kapatid. No? Magkakaroon po tayo niyan, naniniwala ko. Pero sana pa nagkaroon tayo niyan, walang nag-backslide sa inyo. Hindi yung 5,000 ako. 5,000 ako. Kaya pinirmahan pa lahat. Tandaan niyo ito, pati oras, 1:15. Talagang sarado, naka-stapler pa. Tapos pagdating ng mga ilang natisod, umalis. Mga kapatid, alam niyo mga kapatid, tatandaan niyo po ito. Yung mga naiwan nating pledge, sa tingin niyo hindi barkado sa Panginoon. Sa tingin niyo hindi maaapektuhan yung pang-araw-araw nating buhay. Eh hindi nga natutuwa ang Diyos eh. Ang punto lang dito, kung hindi mo magawa ng paraan, lumuhod ka sa Diyos. Tayo nga, di ba? Sa akin si ko babayaran, kumpare. Ngayon, hindi na meet. Anong gagawin ng responsableng mangungutang? Kakato. Kumpare, pasensya ka na, medyo nabitin ako ngayon eh. Pero babayaran kita sa susunod ulit na akin, gagawa ko ng paraan. Ganun po mga kapatid. Maging tao tayo kausap. Kung sa tao nga, tao tayo makipag-usap eh. So Diyos ganun din. Pag sumablay ka, lumod ka lang. Kasi hindi naman lagi eh. Hindi naman habang panahon, okay tayo eh. Ang punto lang dito, marunong tayo tumanggap ng mga kahinaan natin. Panginoon, kinumit ko to sa iyo, di ba? Ngayon, kinapos ako. Pero, Panginoon, tulungan niyo po ako. Kasi gusto kong makatulong po sa simbahan. Dahil alam ko naman ito po ay kalugod-lugod sa harapan ninyo. Bigyan niyo pa ako ng lakas. Bigyan niyo pa po ako ng pagpapala. Tutuparin ko po ito. Mga kapatid, walang ibang gagamitin sa atin kundi tayong lahat din. Amen. Hindi. Wala pa akong napakinggan, nag-pledge. 5,000 sa akin. Ito sa akin. Bigyan may kumatok plus na yun.
6,000 sa akin. Bakit? Malabo yun. Hindi mangyayari yun. Walang ibang gagamitin sa atin, mga kapatid. Tayo din ang gagamitin ng Diyos. Amen. Gusto nyo ba, mga kapatid, magkaroon tayo nun? Para hindi na tayo magpo-projector? Amen. Di ba? Lahat tayo may gusto eh. Pero kailangan natin bayaran ang presyo. Kailangan natin, mga kapatid, magkaisa. Number 6, mga kapatid, ang sabi, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Nakita nyo? Naaapektuhan ang trabaho mo, maapektuhan ang pamumuhay mo, minumulto ka ng iyong pangako sa Diyos. Lalo na yung mga nagsabing, ibibigay ko sa iyo buhay ko. Nandun ngayon sa sabungan. Nasa saklaan. Try ko. Di ba palaging talo? Palaging malas-malas? Di ba? Minsan pag-uwi, nasusunugan pa. Bakit? Kasi mali na kung sabi ng Biblia, ulitin ko po ha, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi kanya, ulitin ko, keyword, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Ano man ang ginagawa mo, hindi ka na pagpapalain ng Diyos. Naunawaan niyo ba? O ipapaalala ko ulit, sa lahat ng kapatid, higit at lalo na ng ating mga worker, nangako kayo rito sa Panginoon. Basahin niyo ulit yun para ma-remind kayo. Nangako kayo sa Panginoon. Ito pa rin yun. Kasi pag hindi niyo tinupad, ang magic word ay sasapit sa inyo. Hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Maapektuhan. Maapektuhan tayo lahat. Maapektuhan ang gawain, maapektuhan ang leader, maapektuhan ka pa lalo sa iyong pamumuhay. Ngayon po, mga kapatid, bago tayo magtapos, alam ko kung ito po ay masakit sa atin. Kasi lahat naman tayo may mga pledge, may mga pinangako, lalo na mabigat na pangako yun, ibinigay natin yung ating buhay, na tayo po ay nangako sa Panginoon, ng mga worker. Ngayon po, mga kapatid, alam ko po na ito po ay masakit. Pero gaya po ng ating paksa na pinag-aaralan, hold on to the truth. Kumapit ka sa katotohanan. Gaano man kasakit, mga kapatid, ang iyong narinig, kapitan mo ang katotohanan na meron ka talagang nagawang mali. Amen. Kapitan mo ang katotohanan, mga kapatid, na talagang naging pasaway ka. Kapitan mo ang katotohanan na talagang may kakulangan ka. May kamalian ka, mga kapatid, dahil pag hindi mo po pinanghawakan ang salita ng katotohanan, mga kapatid, mawawala ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mawawala ka, kapatid. So ngayon, mga kapatid, wag tayong gumaya sa iba na kung saan naghahanap ng mga preacher na applicable, favorable sa kanila. Gusto ko si pastor ganito kasi lumalakas ako, mga kapatid. Tandaan niyo po, mga kapatid, pagka kayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, hindi na kayo nakakaramdam ng sakit, hindi na kayo nakakaramdam ng bigat o burden, mga kapatid. Baka hindi na nangungusap sa iyo, Panginoon. Nakuha ninyo, mga kapatid. So kailangan po natin panghawakan, mga kapatid. Favorable man ang preaching sa atin o hindi, kailangan po natin manghawak doon sa katotohanan. Hold on to the truth, mga kapatid. At tandaan po natin, kapag tayo po ay nasasaktan, ito po, tandaan nyo, maaaring nire-remind ka ng Diyos. Pinapaalalahanan ka, sinasaway ka, kinokorek ka, mga kapatid, sinasaway ka o ano man ang gustong mangyari ng Panginoon, kailangan maging open ka doon. Kaya pag masakit, mga kapatid, pikit ka lang. Pag masakit, pikit, tanggapin, mga kapatid, na oo, Panginoon, mali ako sa part na ito. Gusto ko sanang baguhin, tulungan niyo po sana ako. Kaya kapag naramdaman mo, mga kapatid, na tinatamaan ka, isang bagay dapat mong gawin. Magpasalamat ka sa Diyos. Amen. Dahil kinokorek ka ng Panginoon. Gustong ituwid ng Diyos, mga kapatid, ang buhay mo. Gusto niyang baguhin ka. Gusto niyang lumago ka, mga kapatid. Kaya kanya sinasaway. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, the more na nasasaktan po tayo, the more po tayong kumapit sa katotohanan ng kanyang salita.
Just hold on mga kapatid. Hold on to the truth. Kumapit po tayo mga kapatid sa katotohanan na nakapaloob sa Biblia. Dahil ito po ang magliligtas sa atin. Ito po ang magbabago sa ating mga kapatid. Ito po ang magbabago, magta-transform ng ating pagkatao mga kapatid at ang ating mga buhay. Pamumuhay ay mababago kung tayo po ay tatanggap ng katotohanan na masakit na nanggagaling sa ating Panginoon. Let us all stand mga kapatid and let us worship the Lord.